Nagbabalik ang pambansang morning show, Rise and Shine Pilipinas. Sa panahon ngayon, madali na mag-record ng mga pag-uusap gamit lamang ang cellphone. May ilan na ginagawa ito para sa content, ebidensya o personal na dahilan. Pero ang tanong ng marami, legal ba ang lihim na pag-record ng isang usapan nang walang pahintulot? Nako, napaka-importanting tanong yan, Fino. At ngayon, pag-uusapan po natin ang isyong yan. Kasama po si Attorney Ruel Ilagan para ipaliwanag at gabayan tayo sa Republic Act number 4200 o ang Anti-Wiretapping Law. Good morning, Panier. Attorney, welcome to Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Parang kailangan ko nang umalis dito, kayo na lang dalawa, no? Kasi kayo naman talaga abogado rito. Pero bilang tagapagpadali ng programa, magandang maipaliwanag natin sa ating mga ka-RSP. Ano ba ang RA 4200 Anti-Wiretapping Law? Paano nito pinoprotektahan ang pribadong pag-uusap at komunikasyon? Attorney Ruel. So yung anti-wiretapping law, ang purpose nito is of course to protect yung privacy to communication ng bawat individual. Kaya sa ilalim ng batas na ito, ginagawa nilang krimen ang una, ang lihim na pakikinig, pag-record or pag-wiretap ng communication. Ibig sabihin lihim, wala siyang consent ng mga tao or parties doon sa nag-uusap. Okay. As part of the National Privacy Commission, Attorney Joe, ano po ang kinalaman ninyo dito sa anti-wiretapping? Nako, very related, no? Yung anti-wiretapping is privacy of communication. Pero kung ito ay isa publiko mo, iproseso mo, ibig sabihin sa batas, ipapublish mo, isi-share mo, whether sa social media o kung sa amang platform, nang walang pahintulot, kasi wala kang pahintulot na nag-record at wala kang pahintulot ng pag-publish o process, then meron kang potential na violation sa Republic Act 10170 o yung Data Privacy Act of 2012. Okay. Mga attorney, kapag may isang tao na nag-record ng usapan na walang paalam, ito ay pinost, ano ang posibleng pananagutan dito? Okay, so unang-una, if nag-record ka without the consent ng mga parties, you can be liable for anti-wiretapping law. Okay. Pangalawa, kung yung recording na yon is in-upload mo, and yung recording na yon, it can contain sensitive information. You can be liable for yung Data data privacy. privacy. Yes. Pangatlo, yung recording na yon could be damaging to another individual, then you can also be liable for cybercrime. So, maaring madaming krimen ang magiging liability mo kung magpo-post ka ng recorded communication without the consent of the parties. What if ito yung tanging ebidensya lamang mula doon sa krimen na nangyari? Hindi ba pwedeng gamitin ito as an evidence kahit na ito ay illegally na na-obtain? Okay. So one, meron tayong constitutional right. Okay? Okay. Constitutional right, yung right to privacy. Okay. Kahit sabihin mong pwede siyang ebidensya sa isang krimen, nababiolate mo rin yung right ng isang tao. Alam mo, hindi ako abogado, pero I think that's, under Bill of Rights, Article 3, Section 4 ata. Galing. Yes, Tama, galing, tama. galing. Oo. Baka pwede na Tinuturo pumasok sa natin law media school. laws yan. Oo, Tama, ayun, tama. ayun. Okay, number one, that's number so one. yun, so admissibility ng evidence, kahit sabihin mo na yun lang yung ebidensya, para mapanagot yung isang tao, it will not be admissible because you violate the constitutional right of that person. The fruit of the poisonous tree Tama. doctrine. Tama. Yun. Aside from that, what else, attorney? Una yun. Oo. Okay. Constitutional right Constitutional natin siya. rights, hindi mo siya pwedeng gamitin as evidence in court. Okay. Sa side po ng ng National Privacy Commission, ano po ang pinaka pwedeng saklawin doon when it comes to data privacy mula sa mga personal information na na-obtain illegally pero somehow it would be used also as an evidence? Tulad po ng sinabi ni Attorney Ruel, Ganun no? din. Ganun din, no? Whether it's the Data Privacy Act or the Anti-Wiretapping Law, syempre, primordial yung ating constitutional law at yung ang ating constitution at ang ating saligang batas. So, the right to privacy will remain, no? At hindi siya Okay. pwedeng gamitin na ebidensya. Sino-sino po ang sakop ng batas na ito? Sa ilalim ng batas na to, kahit sino pwede Okay. maging liable dito, either a private individual or a public officer. You can be liable under this law. Okay, it is illegally obtained, pero may chance ba, attorney, na ito ay pwedeng payagan because the public justifies it? May mga sitwasyon ba na pinapayagan ng batas ang mga ganitong klaseng recording na or
pwedeng gamitin na ebidensya or yung mismong pag-record o paggamit ng May mga exception pag-uusap? sa ilalim ng batas. Okay, But sige. very strict. May mga limitations. Unang-una, there should be a court order. Okay. Pangalawa, very limited kung saan mo lang pwede gamitin yung recording. Usually, ito yung mga crimes against national security. Treason, rebellion, yung mga Ayun. crimes against national security. But of course, under certain limitations. And pinaka-importante, kailangan may court order. Okay. Hindi basta-basta, kumbaga. Ayun. Kung mapatunayan po na may illegal na pag-record o pagkalat na isang pribado pag-uusap, minsan kasi hindi natin manlaman kung sino nag-record. Ano bang maaring karaping parusa? O kaya naman, para natin malalaman sino nag-record talaga at may makakasuhan ba? Nagulat na lang ako, hala, it happened. Okay. So may criminal liability sa ilalim ng batas. You can be imprisoned for at least 6 months to 6 years. Pwede Okay. kang makulong. So para makapagkaso ka, unang-una kailangan mong, of course, evidence ng recording. O kaya may witnesses ka who will testify na nakita mo yung tao na yun, nag-record without the consent of the parties. So ito yung mga gagawin mo para mapatunayan mo na liable yung isang tao sa anti-wiretapping. Okay, ito bang Anti-Wiretapping Act or ARA 4200 is just for recording or does it involve also screenshots? Kasi that's also a form of communication. Nag-iusapan niyo through messages, in-screenshot, biglang pinost. Halimbawa, may utang ka sa akin, ilang araw mo nang di binabayaran mula sa napag-usapan natin, pinost ko pa din. Ano ba ito? Sasaklo ba ito sa anti-wire o sa data privacy? So it could be, there's an argument to be made no, na pwede siyang pumasok sa Data Privacy Act. Lalo na kung yung in-screenshot ay personal na impormasyon, minsan Okay. sa pangalan, address, o yung fact na may utang yung isang tao. Okay. May or picture niya. Or may picture niya. Tandaan po natin, ang boses ng isang tao at ang litrato ng isang tao o video ay considered yan na personal information. So it Ayun. could fall under the Data Privacy Data Act. privacy, Dagdag ko yun. lang, no, actually, Oo. mas mataas yung punishment under the DPA. Okay. Kung sa 4200, 6 months to 6 years, sa DPA, may fine pang kasama no, May bukod fine sa pa. imprisonment. So, Abot hanggang 5 aabot million pesos. 5 million pag combination yung acts, pwedeng as 2 million or 5 Unauthorized, oo. million. So, depende sa magiging violation mo. Nako, paano po makakapaghain ng reklamo ang isang taong naniniwalang nilabag ang kanyang karapatan? Of course, unang-una, ebidensya. Okay. Okay, ebidensya ng recording. Okay, ebidensya meaning testimony ng mga witnesses na nakakita o nakarinig na yung taong ito ni-record without the consent of the parties. Okay. So once you have those evidence, then you can now file the case sa prosecutor, and then from the prosecutor, pupunta na ngayon yan sa korte. Okay, recording ng videos. Example, yung mga nag-trend ng mga X videos, no? So I don't know how would you call it, pero let's call it like that. Unauthorized, sinasabing unauthorized yung pag-record dito. For that instance, would that fall also with anti-wiretapping law? Hindi siya under anti-wiretapping kasi we So, have to talagang understand recording lang. recording of communication. Yes. No, halimbawa, nag-uusap tayo, mayroong chismosa na And ka-empley. correspondences, like for example, letters sa kapangalan sa'yo, kinalat somewhere na hindi mo alam, pasok din ba yun sa Walang anti-wire? device na ginamit. Oh. So, dapat kasi dito may device kang ginamit to secretly record, intercept yung communication. Without the Okay. device, you cannot be liable for anti-wiretapping, but you can be liable for other crimes. For crime. So, hindi kayo lusot doon. Hindi man anti-wiretapping, pero pwedeng RA 10173 or Yes. Data Privacy Act of Yes. 2012. At kapag sinira mo pa yung tao, pwedeng cybercrime Cybercrime. law. O kaya naman ay, mamaya may quiz tayo. Oh, galing. Oo. Parang na-inspire tuloy ako mag-aral ng law at maging segment Pwedeng host na pwede. rin ng legal ba. Siguro panghuli na lamang, Attorney Ruel, Attorney Joe, ano po ang may babae nyo sa ating mga kabataan at mga profesional upang maging responsable sa paggamit ng teknolohiya at maiwasang masangkot sa paglabag dito sa RA 400, 4200 or anti-wiretapping law? Ako, unang-una, ang privacy ay hindi isang pribilehiyo, but ito ay isang karapatan na dapat nating, of course, irespeto. Okay. Pangalawa, yung technology should help us in improving lives and not to destroy one.
Ayun. Ako, simple lang. Think before you click, no? Tulad nga ng sinasabi namin sa NPC, bago ka mag-post, mag-record, gumawa ng anuman, pag-isipan mo muna, lalo na sa age ng technology ngayon. No? Ayan, ayun ang mga ka-RSP, mahalaga po na tayo, hindi tayo nag-record basta-basta nang walang consent. Kaya pala minsan pag tumatawag tayo, this will be recorded for documentation or privacy Yes. purposes. If you don't agree, hang up the Yes. call. Tama. So hindi ako nag-agree, binaba ko siya. record to. So, hindi mo na nakuha yung service yung gusto Hindi, mo. wala na. Doon ako order. Okay lang yun. Hindi, karapatan ko yun. Dapat may Kung option paano silang pa-record. ibigay sa'yo na hindi tuloy pa rin yung tawag Oo nga, kahit pwede hindi bang ganun? Huwag niyo recorded. i-record pero usap pa rin Yes, tayo. dapat talaga ganun. Bakit Yes. hang up the call? Basta rin makumpanya nga. Walang dato, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaalaman. At Sorny Ruel and at Sorny Jo. Wait lang, kayo ba na-record na kayo? Hindi pa. Nako, hindi pa naman. Wag naman sana. Yung hindi Oo. sa kanais-nais na pagre-record, no? Kayo mag-ingat tayo dyan, ha? Mag-uusap tayo. Note record. Pero itong show natin, live to. Recorded din Yes. to. Pwede mapanood ng mga gigising ng alas 8 ng umaga. With our consent. Yeah, with our consent. Ayos.